Sana noon pa nag-solar ka na. Good morning mga adik. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Kahit mahal ang gas, baka ibang ibig sabihin nyo sa adik na yan, adik sa pagsosolar, hindi po sa pulburon. So dahil nga sa maraming nagtatanong kumusta na yung ating DEYE solar setup na 3.6 kilowatts, kaya tayo napablog na wala sa oras. Okay, so ito, sa mga bago dito sa channel ni Juan Dilasag, sobrang obsessed po si Juan Dilasag sa pagsosolar. Ayan, na-addict po tayo sa pagsosolar. Marami kasing nagsasabi na yan, bangag na kayo. Sabi nila, hindi nila alam na sa pagsosolar tayo bangag, hindi sa pulburon or coke. So yan po yung nagpapower sa aking bahay. 8 na 580 watts na sunket. Para cute siya, sing cute ni Juan Dilasag. Wala kayong magagawa doon, gusto ko yon. Ayan. So ginawa ko siyang sunshade. So pwedeng dito sa ilalim, pwedeng paradahan, pwedeng liliman. Laking pakinabang pala pag ginawa mo siyang sunshade. Punta tayo dito sa harap, yun diba? Kaya kung ako sa inyo, sana noon pa 2025, wala pang gera, hindi pa nagsamantala ang mga oil company para magtaas lahat-lahat ng mga solar accessory. Sana noon pa nag-solar na kayo. And eto naman guys yung aking inverter na DEYE. So yan po lahat yung nagpapower dito sa bahay. Ang nagkakarga ay yung solar panel sa labas. Nasa harapan siya eh. So kaya siya maingay ngayon kasi nga pasulpot-sulpot ang araw na malakas. Mainit siya. Direct cooling kasi siya eh. Nilagyan ko siya ng ganito yung blower sa ilalim. Ay, taas pala. Ayan o. Kasi mainit, direct cooling kasi siya. And i-DIY ko yan na hindi ganyan na nakapatong lang. Malamang siguro sa ilalim ko siya ilalagay. So ayan ang load namin dito. Nasa 500 kamo lang, 496. Naka off grid po yan o, wala po tayong grid. And kahit ganito kakulimlim, ayan, kahit ganyan kalungkot ang umaga namin dito, pasulpot-sulpot naman siya, hindi naman steady makulimlim eh. Nakapag-harvest tayo na almost 1 kilowatt. Nakapagkarga pa rin tayo. Naabot na niya 59 or 58% sa battery. Kasi meron na tayong load na continuous na 300 watts sa gabi. Although mababa pa yon, pero okay na yon para sa akin. So ito ang natin, yung control panel or circuit breaker. Nandito kasi yung wire ni JBL. Ayaw kasing ma-misplace siya, kaya nilalagay ko dito yung manual. Okay, huwag kayong mag-alala, lahat naman Titan to eh. Minomonitor ko yung kanyang mga tornilyo kung may luluwag para iwas sunog. Diba? Malinis siyang tingnan pag ganitong klaseng setup. Diba? So yan ang ginagamit ko sa buong bahay ng 24/7. Ayos, diba? Lahat ng aming ginagamit dito na kuryente, water pump, freezer, electric fan, ilaw, pang-charge sa mga cellphone dito sa bahay, tapos doon sa kay mother ko. Dalawang bahay kasi pinapower niya ng continuous 24/7. So nag-start ito na full operation noong December. Ayan.
Okay, ang ganda. And lalo ngayon kasi, ganito nang nangyayari sa Pilipinas na sobrang mahal na ang gas. Ayan. Mahal ang bigas. Lahat nagtaas. Alala Pilipinas. So sa mga nahuling mag solar, iraos lang natin itong pandemic na to. Pag na-iraos natin yan, kahit paano, pwede na kayo ulit mag-continue ng mas magandang setup. For now, kung ano yung meron, sagpangin nyo muna kasi kailangan lang natin matapos to. Sa hirap ba naman ngayon na maghagilap ng mga bilihan, kahit na mga supplier nga, yung mga installer, hirap na hirap din silang magkampat ng mga materyales. Kasi nga, nagkaubusan sa dami na mga bumibili. And yung mga stock nila, naka-reserve na rin sila. So talagang napakahirap. Ang kagandahan lang kasi ngayon, yung mga walang balak mag-solar, napapasolar sila. So dito sa akin sa bahay, kahit magtaas ang presyo ang lahat, damay pa rin si Juan. Yun nga lang kasi wala akong pinoproblema sa kuryente. Kasi kahit sabihin na natin okay lang siguro magtaas naman na siguro. Kasi nga wala naman tayong magagawa, although wala tayong magagawa talaga. Pero yung brownout ang mahirap lalo kung wala tayong solar setup, walang magpa-power sa bahay natin. Mahal ang gas. Ang problema kung nagkaubusan, yun ang problema. Kahit sabihin natin meron kang genset, wala ka rin magagawa kasi walang gas. Okay na yung sinasabi kong medyo mahal basta kaya mong bumili. Ang problema kung walang mabilhan. Pero pag ganito kasi yung source of power mo, ayan, wala kang problema. Para kang nagduduyan lang, nakangiti ka, may kuryente sa bahay mo 24/7 habang nagkakagulo sa labas. O, di ba? Kahit paano, bawas na yung pinoproblema mo. Nasabihin na nating isang aspect lang, pero napakarami niyang pwedeng saklip. Pwede ka na mag-stock ng maraming pagkain, mag-stock ng maraming ulam, isda, manok, dinosaur. Hindi, joke lang. So kahit ganun yung nangyari, makakapag-stock ka ng pagkain mo na hindi mo pinoproblema yung kuryente. Yung sabi ko na kahit mahal ang kuryente, wag lang mag-brown out. So dito hindi ko nararanasan ng brownout. So ayan, lumakas na naman yung araw. Check natin ulit. Ayan, tumas naman na kahit ganyan lang yan. Mapupunan yan, papuno na ka Oh. 30% na lang. Ilang percent na lang ba? 70%. Mamaya yan, alas 12, puno na yan Ayan, yung power supply ng ating nilagay na blower. Ayan. Kahapon kasi mainit siya, naawa naman ako. Sa bagay, si Day naman kasi nakadesign siya talaga na fanless. Pero nasa sa'yo na lang kung gawan mo ng paraan para hindi siya masyadong nainitan. Ayun, talaga lumiwanag na lang gusto. Ayun, umabot na lang 2.5, 2.6 kilowatt, 2.8. Sarap niyan. Alam niyo sarap magbenta ng yelo kapag ganitong ikaw lang yung may kuryente. Lahat sa'yo sila pupunta. Kasi wala nang kuryente Siguro kahit na may kuryente, mahal ang kuryente, sa'yo pa rin pupunta kasi nga, mas mura sa'yo Yung energy na ginagamit mo, libre kahit mura. Hindi mo binabayaran ng kuryente mo. Parang sinasabay mo na lang siya kasi nga, sobra na kung bakit gagamit mong kuryente. Sobra na yung harvest mo. O, diba? Free energy. Yan ang free energy. Diba? Ayan. Infinite kasi nga, yung araw na hina-harvest mo, hindi mo binabayaran. All day long. Ayan, 24/7. Ang mahal lang talaga yung mga gamit mo. Hindi naman matatanggal yan As long na yung system mo ay gumagana, ibig sabihin, diretso rin ang serbisyo niya sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, yung mga gustong pumasok sa pagsusolar na ganito, late na. Late na. Noon pa sana, noong 2025.
Ayan, noon pa sana. Eh ngayon, nagkakaipit-ipitan na. Panic buying na. Meron kang makikita mga tinda kaya lang naka-reserve na. Ang hirap ng ganon. Masakit tingnan yung ganon. Ganda oh. Mamaya libre na naman yung isang araw namin. Hindi mo na kailangang iset kasi nga nakaset na siya. Continuous na siyang nagra-run. Ano lang naman ang maintenance niyan? Kung maglinis ka, hindi naman araw-araw. Hanggang ngayon nung in-install ko nung December, hanggang ngayon hindi ko pa nilinis. Kasi nga pag umulan, nalilinisan niya yung dumi. Yung hangin, pinapaypay niya yung mga dahon. No? So wala namang kahoy dito na malalaki. Yun nga lang, pag may nagsunog yung abo niya, lumilipad. So kapag umulan, hugas na naman. So ganun siya. Sana noon pa nag-solar ka na. 'Di ba? Ang laking pagsisisi niyan. Pero wala tayong magagawa eh. Malamang yung iba kasi katulad ni Juan de la Sag walang budget. Pwede sana kung pumaldo. Ayan, jumakpat or nakalibre. Swerte natin kahit paano. Pero kahit sabihin natin naka-solar tayo, wala tayong pinoproblema sa kuryente. Sa gas naman tayo na mga problema kasi nga yung mga kagagawa ng mga hinayupak damay tayo. Pero kahit paano wala na tayong pinoproblema na isa pa, ang kuryente na wala nang ginawa kundi magtaas din kagaya ng fuel. Okay?